Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa isa na namang security breach. Yan, isa na naman po itong hacking incident sa isang trading crypto exchange na Cronos. Yan, Cronos Trading Firm. Sila po ay dumanas ng isang security breach at yan, nawala po sa kanila or nahack po sa kanila ang halagang $25 million. Kaya yan, pagkatapos ni Poloniex ay ito naman. Sunod naman si Cronos Trading Firm. Kaya ano ba na bang nangyayari ngayon at bakit marami ng mga crypto exchange ang nahahack? At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Taiwan-based trading firm Cronos Research recently suffered a major security breach leading to estimated losses of $25 million. Ayan. Isa po palang Taiwan-based na trading firm ang Cronos. Ayan, Cronos crypto exchange po ito. Ayan, according to the company, the security breach involved the unauthorized access of API keys leading to a loss of 13,007 ETH valued at $25 million at the time. Ayan, yung nahack po rito ay nagumpisa po ito sa kanyang API. Ayan, nagkaroon ng unauthorized access yung mga hackers sa kanilang API keys. Kaya yan, Cronos disclosed the incident on November 18 via a post on social media. In the interest of transparency, around 4 hours ago, we experienced unauthorized access of some of our API keys. We paused all trading while we conduct an investigation. Potential losses are not a significant portion of our equity and we aim to resume trading as soon as possible. Kaya yan, pinatigil po muna nila yung kanilang trading operation para isagawa yung pag-iimbestiga sa naganap na hacking na ito. Kaya ayan, hindi naman po gaano malaki yung nawala sa kanilang fund na ito, sa kanilang kabuoang funds. Ayan. Kaya hindi naman po ito yung tipo na magko-collapse na sila. Kaya ayan, ginagawa po daw po nila lahat ng kanilang makakaya para muling maibalik ang operasyon ng kanilang exchange. Yan, para muling makapag-trade yung kanilang mga users or magamit ng mga users yung kanilang trading platform. The potential losses were not a significant portion of its equity. Ayan, Cronos explain. Ayan, hindi naman daw po magaanong malaki yung nawala sa kanila. Pero ayan, para sa atin bilang mga ordinaryong tao lamang ay napakalaki pong amount yan. Blockchain researcher Zach XBT identified substantial either outflows from a Link wallet amounting to over $25 million worth of the cryptocurrency. Ayan, mukhang outflow daw yung nangyari rito. Sorry should be 25 million, not 20.30 million dollar. Ayan. $25 million daw po. Ayan, WooX, a local centralized exchange associated with Cronos, announced it is temporarily suspending specific trading pairs briefly to address the liquidity loss, but has now resumed spot and perpetual trading along with withdrawals. The exchange assured that client funds remain secure. Cronos continues to investigate the unauthorized access and has not disclosed additional details regarding the extent of losses. Kaya yan, patuloy po naman nilang iniimbestigahan yung kung paano nagkaroon ng unauthorized access sa kanilang API keys. Kaya dapat kailangan nilang malaman yan para ito ay ma-prevent nila. Kasi kung pag hindi po nila nalaman kung ano yung dahilan, yan, siguradong masusundan pa yan. This incident has prompted concerns regarding the security of cryptocurrency trading firms and the vulnerabilities associated with managing API keys. Ayan, yung kanilang API keys. Renowned for its involvement in crypto research, marketing, and investment, Cronos Research now grapples with the substantial financial repercussions arising from the breach. The unauthorized access event
underscores persistent challenges in safeguarding digital asset and emphasizes the critical need for robust security measures within the cryptocurrency trading industry. As the situation unfolds, organizations are urged to prioritize cybersecurity to effectively mitigate the risk of similar breaches in the future. Yan, totoo po yan. Dapat ay mukhang kailangan na pong pagtibayin ng mga crypto exchanges yung kanilang mga security system kasi mukhang yung mga crypto exchanges po ang parang pinagkakainteresan ngayon ng mga hackers. Kaya ayan, sigurado ay mukhang may iba pa dyan na susunod na mga crypto exchange ang mahahack. Ayan, ang lalaki na rin po yan ng mga nahahack nilang yan. Ayan, 25 million dollars. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.